Hello Kathden fans! Ito na nga ha, nanggagalaiti na talaga at saka sabog na sa galit mga kasembreros si Sir Alden. Kasi nasabi ko yan mga kasembreros kasi yung kanyang IG stories ay puro mga korupsyon, puro mga quotes about mga kasembreros sa balita and so on. So halos lahat no, hindi ko lang baka 15 ito na pictures at saka mga mga 10 yata ito sunod-sunod mga kasembreros. Pinakauna niya nga rito. Itong sabi niya ay you're about to be played again, sabi niya, the step-by-step script of every corruption scandal in the Philippines. So ito mga kasusunod, sobrang galit na talaga Sir Alden, mga sabi niya pa dito. Most likely a few politicians will be convicted to calm the crowd, a senator here, a congressman there, just enough to make us think the system works. People will celebrate, they will praise the government, and if this happens, Marcos politics might even ride the wave all the way to 2028. Mga kasembreros, ako po nakapanulumo. Ang sabi, ang dami niyang pinost dito mga kasembreros, talagang galit na galit ni Sir Alden. Then the trials will drag on for years. Hearings postponed, evidence lost, witnesses vanish. By the time a new president is in power, the scandal is old news. Media stops covering, people move on, and the billions stolen fade into background noise. And those convicted, they're at home, not in cells, living comfortably in stolen money, while you wake up at 4 a.m. just to survive. They don't clock in, they don't hustle, they don't sacrifice, they sit in house arrest, maybe by watching TV, maybe laughing at the same complaints we post online. Grabe ang dami niyang pinost dito. Tapos yung sa balita nga sa kay Diskaya, yung acts, parang pinost niya dito yung sunod-sunod, yung pagkakasunod-sunod na parang script mga kasembreros. So act number 3, sacrifices, yung sakripisyo sina Diskaya, mga kasunod mag-asawa. Sabi niya, a few officials suspended, some contractors charged, but politicians still walking free. The people are still angry, but at least something is happening. Enough to buy time. Now we've seen this before sa 2020. Parang siya, sabi niya, act number 5, the thrill. This is how I think they will play out. Sabi niya, this administration or the new independent commission or for infrastructure will parade big names tied to ghost projects and campaign donors. Headlines will explode, media will hype it, and people will feel like justice is finally coming. Tapos may sabi pa siya dito na and then just like that, you hear they've been acquitted. No breaking news, no front page, no headline. Just a quiet release buried under stories or other stories. The same people we thought were punished are suddenly free, smiling at society's short memory. We are made to believe we live in a democracy, that we are educated, that justice exists, but this is the illusion. We were never meant to win. The system was designed to recycle scandals until we get too tired to fight back. If nothing changes, then nothing changes. We are doomed to watch this play again and again, while they laugh at how easy we are to control, but silence is surrender. We are not powerless. We are the people and we have a say. Maybe we are few now, but every fight in history started with a few. If you refuse to stay quiet, if you refuse to be fooled again, then the script finally breaks. So, ang dami niya mga kasembreros na dito na na pinost, no? So maliit nga lang yung letra, kaya medyo na tayo magbasa. The corruption script is so predictable, it's almost insulting. Nakaka-insulto nga talaga. Ako mga kasama na ako dito, mag-side comment. So maliban din sa ibang updates natin. Na parang parang ang tinuturo lang dito at saka dinidiin yung mga Diskaya, yung mga DPWH na mga na mga contractors or mga secretaries and so on. Pero yung pinangalanan na kasi dito na marami na nagtuturo kay Zaldico at saka kay Martin Romualdez. Tapos parang nabasa ko dito sa balita na si Zaldico, wala na siya sa Amerika, nandun siya sa France, no? Parang naghanap na sila ng bagong bahay doon para doon tumira mga kasembreros na magtatago. So imagine niyo, ang dami nilang ninakaw, no, sa kabanang bahay, na ang dami nagdurusa. Doon mo talaga yung kahirapan ba na marami ang nagdurusa at mas marami pa ang nagdurusa. Tapos marami ang nagbubulag-bulagan. So nagpapasalamat tayo kasi andyan yung mga senators na sila, Senator Marcoleta and ng Blue Ribbon Committee, mga kasembreros.
Pero ano kasi dito, ang issue is parang gusto na talagang bumaba si Marcos kasi dun yung dun yung nag-uugat mga customers. He approved yung bawat budget, he approved no? Kung talagang inalaw niya na ganun yung mangyari mga kasembreros, na kumaga pa ay tawag dito, na yun yung mangyari, na i-insert yung budget, bawasan yung budget, parang hinokus-focus nila mga kasembreros, ganun yung ginawa nila dito. So parang yun nga, no, talagang sabi pa niya dito sa isa, itong si President Marcos pinost ni Sir Alden mga kasembreros. Act number 1, no, the announcement. Marcos speaks up only because he has no choice. Everyone's talking. The evidence is public. The anger is boiling. So he goes on TV. He will investigate. So yun ang parang pagod na. Kaya yung mga tao talagang sawang-sawa ng mga kasama na explanation, investigations, and so on, na kahit na may nakita akong mga videos na talagang lantarang parang binamimigay ni Speaker Romualdez, no, yung mga pera sa yung commander-in-chief niya, kay Bronner, and then sa other niya, no. So sinishare ko ito mga sources kasi syempre nakita ko sa mga videos na talagang pumapa-acto na talaga mga kasos yung panluloko, pero they do nothing about, parang paligoy-ligoy, no. Although yung justice natin medyo gumugulong naman ng paunti-unti mga kasembreros, kasi sabi nga ni Senator Marcoleta, gusto nyo talaga makahuli ng malaking isda, no, hindi lang puro sapsap at saka botete. Talagang gusto niya mapanagot ang dapat managot, kasi yun parang hindi lang pera sa ngayon yung problema na ninakaw. Kapag ugali mo na kasi talaga yung magnakaw, babalik yung ugali mo na yun. So as long as may chance, as long as nandyan ka sa posisyon, magnanakaw ka talaga mga kasembreros. Sabi ni Sir Alden dito, walang titigil, walang mananahimik, sobra na, tama na. So siya mismo, no, talagang nakita natin yung mga artista, talagang lumabas sila, at saka hindi sila nahiya mga kasembreros na tawag dito na syempre, no, malaking pera. At saka kahit ako na ultimo na ordinaryong mamamayan mga kasembreros, yung makita mo lang yung mga kabataan, yung mga nanay na sumisigaw dyan sa rally na inuutang yung mga pangbili ng gamit sa uniform, no, gamit sa eskwela ng mga bata, tapos pag lang, puro baha, araw-araw baha. So parang ikaw din, parang syempre kung may konsensya ka, kung may awa ka, talagang ma-feel mo yung ganun mga kasos. Pero kung wala ka talagang awa, so hayang buhay na parang wala lang sa'yo. So tayo, hindi man tayo nakapag-rally doon, pero alam ng Diyos how we empathize, no, sa mga apektado talaga naman. We'll continue praying sa ating bansa, no. Yung sabi pa nga niya dito, Act number 4, the independence body. So when the outrage doesn't die, they announce an independent commission headed by a respected figure. It feels new, but it's still the same system investigating itself. So ang nakakatawa pa dito, yung Congress, sila daw yung mag-investigate sa sarili nila. So parang yung isang kriminal, investigahan yung sarili niyang kumbaga pa, hindi pa naman sila napaputahan, pero marami na kasi mga videos. And nga, impeachment VP Sara, 150 million yung binayad sa bawat congressman. So yun mga kasama, yung mga balita na ating nakakalap, no, kasi ako rin ay talagang tutok sa mga nangyayari sa paligid natin, especially sa ating gobyerno ngayon. So next item natin, so maibaling na natin yung ating atensyon, no. Ito pala yung video ng pag-alis ni na Mami Min papunta sa doon sa rally mga kasembreros. So picture lang kasi yung na-flash ko kanina, tapos ito na yung video mga kasembreros, na kung saan nga ay nagdala sila ng karton na mga pagkain at saka iba pang supplies mga kasembreros na, and mainly parang dito sila Tita Long Gumatay, sila andito So yun po mga kasembreros, no, short video lang ito, pero ito po yun mga kasembreros and mga Cafe Fanatics. So wala nga si Ma'am Kath dito, no, si Mami Min lang at saka yung ibang mga staff niya mga kasembreros. Of course, no, sila Daddy Ted, umulan pala kahapon doon, no, pero grabe, talagang sinuong pa nila mga kasembreros yung ulan para ipakita yung galit nila. And si Andrea, no, Brillantes, andun din pala kahapon. Isasama ko na lang din mga kasembreros, no, nagpa-picture nga dito si yung mga fans, no, kay Ma'am Andrea Brillantes mga kasembreros. So grabe, no, kahit nasa gitna ng maganda pa rin si Ma'am Blythe mga kasembreros. No, again, no hate naman kay Ma'am Blythe, kay Ma'am Andrea Brillantes mga kasembreros. Si Ma'am Sara, no, parang naglabas din siya ng kanyang sama ng loob mga kasembreros. And yun, last item natin, so isasama ko ito ay yung
reminder lamang mga kasembreros, no? Kasi nawala tayo sa topic. Yung out of order na world premiere trailer ni Sir Alden ay ngayong araw na po, no? So mag-aantay tayo ng mga videos na at information na maglalabas or ilalabas mamaya mga kasembreros regarding sa out of order ni Sir Alden mga kasembreros. Alright, so yun lang po sa ating Catholic and Politics, no, na items mga kasembreros. Talagang nahaluan na tayo kasi we are concerned sa ating bayan. So pakinggan natin ang Word of God. Today is September 22, 2025. Monday na po. So, Blessed Monday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasembreros ha. Sana po ipakinggan natin ang title po, Pusong Galing kay Lord. Jeremiah 24:7. Then I, God, will give them a heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return to me with their whole heart. So ito mga kasembreros ay isang pangako ng Panginoon, no? Kapag pinagmulan ng ating puso, kapag pinagmumulan ng isang kunwari, yung lahi ng hayop, let's say isang kangaroo or tiger or crocodile or kung anumang lahi mga kasembreros, kapag dyan nagmula, kung sino yung magulang mo, kung sino yung pinagmulan mo, ay yun ka mga kasembreros. So kunwari yung tatay mo maputi or Amerikano for example, so tendency makukuha mo yung genes, makukuha mo yung features ng iyong tatay or ng iyong magulang mga kasembreros. So kung ano ang yung routing natin ba, kung ano yung ating pinagmulan mga kasembreros, kunwari yung mangga, no, hindi man siya pwedeng mamunga ng atis kasi nga mangga siya mga kasembreros, not unless kapag i-draft siya or kung imamarkot siya mga kasembreros, no, pero by natural science mga kasembreros ay ganun po siya, no? Magmaman o pa yung mana natin, inheritance natin, yung genetics natin ay ganun siya mga kasembreros. So imagine natin kapag ang puso natin ay nanggaling sa Panginoon, kasi nga bibigyan niya tayo. Sabi dito mga kasembreros, so although Prophet Jeremiah or God himself was referring to his people, Israelites mga kasembreros during that time, kasi nagkakaroon ng chaos, no, nagkakaroon ng exile or pangapi at saka gulo sa Israel mga kasembreros laban sa mga bansa sa paligid nito at that time, no, sa time ni Prophet Jeremiah. The crying, the weeping and lamenting prophet mga kasembreros ay pangako rin niya ito sa kanyang mga anak mga kasembreros. So ang Jeremiah 24:7 is about God promising to give his people a heart to know him, indicating a restoration of the relationship with him. So restoration. Sa isang pamilya, alam niyo po, maganda mga kasembreros na nagkakaroon po ng restoration. Kunwari, nag-away ang magulang or ang magkapatid or ang mag-asawa. Maganda talaga na nagkakaroon po ng restoration kasi God himself is the Father of restoration. Remember, si Jesus Christ mga kasembreros ay naging patunay at saka solid, kung pa hindi siya solid, kung pa fullness na exact tapos complete representation of restoration and reconciliation mga kasembreros. Yung panag-uli ba, kumbaga pa nag-away tapos nagkabati, naghiwalay tapos nagbalikan, so ganun mga kasembreros, no? So dapat meron tayong spirit of restoration sa ating pamilya, sa ating tahanan, kasi yung simpleng hidwaan, simpleng misunderstanding na nauwi sa hindi pagpapatawaran, hindi pagre-restore, hindi pag-reconcile mga kasembreros sa bawat isa, ay delikado po yun, no? Kasi minsan mga pamilya nag-aaway-away, no? Sariling dugo mga kasembreros, no? Talaga nag-aaway-away pa mga kasembreros. So ang verse na ito ay nag-express ng profound promise, no? Pangako ng ating Panginoon sa kanyang mga tao. Tayo yun mga kasembreros, no? Yung mga mananampalataya, yung mga anak niya mga kasembreros, his chosen people. It signifies the intimate relationship God desires to have with us. The verse implies a deep understanding and connection that goes beyond mere knowledge by giving us a heart to know Him. So, ang mga tao kasi, napakalaking bagay po ng puso kasi
ang tao kapag wala sa puso niya yung kanyang ginagawa, kunwari katrabaho ka sa isang kumpanya tapos parang napipilitan ka, wala sa puso mo, kumbaga pa you don't put your heart into your job or your work, for example. So kumbaga pa yung hilaw, hindi, you're not giving your best, you're not giving your excellence and your outstanding performance kapag hindi buo ang loob mo, hindi buo ang puso mo sa ginagawa mo. So ganun din po sa ating Panginoon, kunwari hindi natin siya mahal, no, kasi we don't love Him with all our heart, mind, soul, and strength. So yung priorities natin sa buhay, sa araw-araw, wala tayong time sa Biblia, wala tayong time sa panalangin, wala tayong time sa pag-share ng kanyang gospel or pag-share ng ating pananampalataya or testimony of His goodness, na alam mo, grabe ang the best ni Lord, no? Sobrang the best at saka sobrang galing niya, sobrang amazing niya sa buhay ko, ganito ganyan. So ginawa niya to, ginawa niya. So ganun mga kasumeros, no? Whereas kapag busy ka sa iyong sariling agenda ay hindi kasama si Lord sa iyong bukang bibig, sa iyong daily schedule mga kasombrero. So ganun po ang pinagkaiba ng mga taong may puso na binigay ang Panginoon sa kanila at wala. It speaks to a transformation of our inner being, yung ating panloob, enabling us to truly recognize and acknowledge the Lord in our lives. So mahalaga na yung acknowledgement mga kasombrero. Kung parang isang politician or isang government official na nakagawa ng project, for example sa inyong barangay or sa iyong buhay, so diba ina-acknowledge mo na, you're honorable, thank you so much sa ganito, ganyan, you're honorable, salamat sa ganito, sa ganyan. So how much more ang Panginoon natin na yung mga politicians nga, mga ano din sila, no? Pera ng gobyerno, so they're there to serve mga kasambreros. Nung narinig ko kaya former President Rodrigo Duterte na pinasalamatan siya ng mga tao sa ibang bansa, no? Sabi niya, huwag niyo akong pasalamatan kasi I'm just doing my job. Sinusuhulan niyo ako, no? Pinapasahuran niyo ako para gawin aking trabaho. So parang ganon mga kasambres. Pero more than that, no, God Himself should be magnified and should be exalted mga kasambres. In the book of Jeremiah, specifically chapter 24, we find a vision, no, given to the prophet concerning the fate, no, yung kapalaran ng mga tao sa Huda na part ng Jerusalem mga kasambres, amidst the prophecies of judgment and exile, ang kagaya na mention natin kanina sa Jeremiah 24:7 ay nagsashine, no. Ito yung turning point actually sa verse 20 chapter 24 mga kasambres, itong verse 7, kasi sa mga unang verses ay nagpakita ng galit, nagpakita ng ng puot mga kasambres ang Diyos sa mga tao kasi hindi na sila sumusunod sa Panginoon, matigas na yung puso nila, they're not after God's agenda, they're after of their own agenda and daily schedules mga kasambreros. Pero dito ay talagang nakipag-uli, no, nag-reconcile ang Panginoon mga kasambreros. So Jesus Christ, God Himself, no, Yahweh, the Lord Himself is the most perfect and the ultimate example of reconciliation na kailangan ginagawa natin sa ating tahanan, lalo na kapag magkapatid, no? Pangit tingnan po mga kasambres kapag may hinuwaan tayo sa ating kapatid, sa ating nanay, magulang, asawa, for example. So pangit po siya tingnan, and kung hindi ka masaya, you're not joyful and content mga kasambres kapag may galit ka sa iyong family member. I will give them, sabi ni Lord, no, I will give them a heart to know me, declares the Lord in Jeremiah 24:7. This phrase encapsulates a divine transformation where God promises to change the very essence of His people's being. So kasi ang puso talaga, although sabi talaga ng Biblia na tuso at saka mapanlin lang ang puso, ay ito rin yung babaguhin ng Panginoon. That is why ang tao kapag matigas ang puso, hindi sumusunod, no, may matigas ang ulo. So magkaka-connect yun. Kapag matigas ang ulo, matigas ang puso, ibig sabihin stubborn sila, no? Obstinate sila, hindi sila sumusunod sa magulang, imbis na mag-aral, nagbubulakbol, imbis na magtrabaho ay iba-ibang ginagawa. Tapos basta, no, sinasabi, they're not following good examples. They're not following good attributes in good characters. Whereas, no, instead they are doing and following their own desires kahit na mali at saka ikakapahamak nila mga kasambres, which is very dangerous kasi yung mga magulang din at saka sila mismo yung magiging biktima sa susunod. Kunyari, maaga ka pang nagbisyo, sinabihan ka na ng magulang mo na huwag ka magbibisyo, di ba? Maaga ka at saka bata ka pa, may bisyo ka na. So pag nagkaedad ka ng 20 pataas, 30, wala na, may sakit ka na sa kidney, may sakit ka na sa baga, may UTI ka na,
and so on mga kasombrero. So simpleng ano lang yan, simpleng mga examples, pero mahirap na kasi kapag may sakit na tayo mga kasombrero sa ating katawan, naku po, lifetime po natin pagsisihan mga kasombrero, lalo na kapag sakit sa kidney talaga, na sobrang hirap na yung dialysis mga kasembreros kasi sa dugo na yun eh. So in conclusion, Jeremiah 24:7 stands as a testament to the transformative power of God's promise. So ang promise talaga ng Panginoon, kung mapapanghawakan natin ito mga kasembreros, alam nyo, ako po ay nalulungkot, no, kasi nga yung sa protesta marami ang nasaktan. Nakita ko yung iba talagang although advance ko ito na September 21 ko ito ginawang voice over mga kasamisang word nito, pero nakita ko na yung mga protesters, no, sa rally ay talagang yung iba may mga nasaktan mga kasama. So inisip ko parang sana hindi na umabot sa ganito na sobrang daming tao ang nagrarally at sobrang tao ang lumabas sa kanilang tahanan, nagpadistorbo, nagsara ng kanilang mga business and so on, hindi nagtrabaho sa kanilang mga pinagtatrabahuan para lamang lumabas. No, parang ang laking abala at saka damage po talaga na ginawa ng na to mga kasama. No, pero let's continue praying for our Philippines and especially our family mga kasombreros. Alright, sinabi sa ating word of God ha, nawa pa ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pusong galing sa Panginoon mga kasombreros in the mighty, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasombreros, paalam po.